ka lang ba? Ha? Okay ka lang? Nasaktan ka ba? Ha? Tamaan ba kita? Ipilay ka ba? Kamusta ka? Oh, huwag ka na umiyak. Hoy, hoy! Anong ginagawa mo sa anak ko? Bigla ako siya kasi tumawid eh. Wala naman yata. Nasaktan ka ba, anak? Baka napilayan to. Sabi mo sa akin, kung ano masakit. Mukhang wala namang pilay oh. Sabi niya wala naman siyang pilay, boss eh. Ano walang pilay? Bata ka, malalaban mo ito kung may pilay o wala. Pasensya na, boss eh, kasi biglang tumawid eh. Bigay ka ng 1,000. At papa-x-ray itong bata. Wala po akong 1,000 eh. Wala kang 1,000. Wala talaga akong pera, boss eh. Ah, ganon. Ayaw mo magbigay? Wala talaga akong mabibigay eh. Ganon? Tago ka, ha? Simpleng tao lang si Ana, isang pedicab driver. Ang bawat padyak niya ang bumubuhay sa kanyang pamilya. Pero sa tinatahak niyang daan, hindi maiwasang malubha. Kakayanin niya kaya na ipagpatuloy ang biyahe ng buhay kung tila bigat ng buong mundo raw ang kanyang pasahero? Magandang araw po mga kapuso. Ako po si Vicky Morales at ito ang Wish Ko Lang. Bakit kasi umalis pa tayo ng Maynila? Pasensya na, mahal. Alam mo naman, natanggal ako sa trabaho noon. Pasensya, puro dalang pasensya. Eh, tinan mo nga, nagbilad lang kami ng mga anak mo. Kaya akala ko, gaganda buhay natin dun. Naghirap din pala. Kasi masyado kang mabait. Sana sa susunod, matuto ka naman dumiskarte. Hindi ka na nga. Anong ginagawa niyo rito? Ate, hindi mo ba natanggap yung text ko? Alin? Yung dito kayo titira? Hindi pwede, no? Dave, bakit naman? Kaya nga di ko sinagot yung text mo, di ba? Kasi ibig sabihin, hindi pwede. Ate, saan kami matutulog? Aba, problema niyo na yun. Wala akong pakialam sa kayo matutulog. Teka nga. Hindi lang naman sa'yo iniwan tong bahay na to, ah. Ang alam ko sa inyong dalawa ni Alan, iniwan itong bahay na to. Kaya may karapatan din si Alan sa bahay na yan. Aba, kung gusto mo maghabol, di maghabol ka. Wala akong pakialam. Gagawin ko talaga yan. Ay, di gawin mo. Alam mo na napakagahaman mo nung sinusunan mo lahat ng pamanan. Gahaman ka! Hindi ako gahaman! Ano? Iniwan mo ako! Sandali, ah! Hoy! Alam mo ba, papayag na ako dapat na dito kayo tumira? Pero dahil sa ginawa nitong asawa mo, manigas kayo, matulog kayo sa kalye, wala akong pakialam sa inyo! Hoy! Charlie, lumabas ka! Buksan mo ba? Charlie! Ano ba? Ikaw ano? Hahayaan mo lang siya na ganyan-ganyanin tayo? Hindi mo lang ipaglalaban yung karapatan natin. Saan tayo titira ngayon ng mga anak mo, ha? Saan tayo? Anong kwenta nito? Charlie! Charlie, ano ba? Lumabas ka! Naku, yung pera ko! Pera nawawala! Yung cellphone ko wala rin dito! Ninakawan tayo! Wala dito yung pera, oh! Yung pera nawawala, ninakawan tayo, oh! Pero natin nawawala. Wala na dito, pati yung cellphone ko! Inay, bakit naman kasi sa bag mo lang nilagay? Kasalanan ko pa? Ha? Ako pa nga may kasalanan ngayon? Sige na, Marisa. Ah! Sige na. Marisa. Huwag ka na mag-alala. Ako na bahala. Magdidilahin siya na lang ako. Alis. Yan, si mama ko. Sige na. Tinapay, ah. Sige na, anak. Hoy! Anong ginagawa niyo rito? Teritoryo ko to, ah! Brad. Pasensya na. Pati hindi lang pangangailangan.
ka magalala, bukas din ako babalik dito. Hindi, walang pasibit siya dito. Akin na yan! Akin na yan! Brad! Akin na yan! Ano ito? Akin na yan! Babalik dito, ha? Saan hindi kasi anak eh? Mahal, Saan ba kayo galing? kanina pa namin kayo nahanap, dito pala kayo lumipat. Tinapay. Mga anak, kain na kayo, kain na kayo. Hatiting natin. Buti na nga lang, may nakita kaming tindera sa may grocery. Naawa yata sa amin, nabuta kami ng pera. Swerte nyo naman. Ano naman? Ikaw, Mahal. ano? Ikaw, Alan, tigilan mo ako sa mahal-mahal mong yan, ha? Hindi ito yung buhay na pinangako mo sa akin. Yung pinakasalan mo ako, alam ko ba na ititira mo kami sa sidewalk? Bigyan mo naman ako pagkakataon. Alam ko naman hihirapan ka rin eh. Nahihirapan? Malamang! Sa sidewalk tayo nakatira, oh! Tira kayo, ah. Dahil wala ng ibang masilungan, ang lansangan ang naging tahanan ng pamilya ni Ala. Pero hindi rin nagtagal nang magising sa katotohanan ang ama na papanganib dito. Ano yun? Ano yun? Naku, mga bata, gumising ka! Alan! Alan, gumising ka dali! Parang awa mo na yung mamamatay yung maging umalis na tayo! Ano ba? Ay ka na! Umalis na tayo! Bilisan nyo, bilisan nyo! Bilisan niyo! Ate, parang awa mo na. Tulungan mo naman kami. Balita ko, meron daw barilan kagabi. Hando kami, ate. Nakita namin lahat ng pangyayari. Kaya nga na, nandito kami para makaawa sa iyo. At narin sa mga pamangkin, baka kung ano pa mangyari sa kanila eh. At tumawa ka naman sa akin, eh. Te, hindi ko na alam gagawin ko eh. Sige na, sige na, sige na. Sige na, pumasok na kayo dun sa loob. Mamaya ako ano pa mangyari sa mga pamangkin ko. Kasalanan ko pa. May mga retaso nga pala nakahoy dun sa likod, tsaka yero. Kumuha ka na lang ng masisilungan nyo, okay? Sige na, Sige po. pumasok na kayo sa loob. Sige na, sige na, sige na. Sige na, sige na. Wish ko lang. Uy, huwag kayo sa winawalis ko. Uy, ano ba? Tigilan nyo na nga yung kakalaro. Putik mo na nga. Tumulong na lang kayo dito. Tama na yan. Na ako. Tay! Ha? Tay, bakit po kayo naka-pedicab? May trabaho na ako. Pinayagan ako ng may-ari nito na ibiyahe ko siya. Swerte ko, di ba? Para sa'yo, swerte na yan. Eh kung sa bagay, sanay ka naman talaga nagpapaalila sa ibang tao, di ba? Kaya bagay ka nga dyan. Alan! Ate, may trabaho na ako. Mabuti naman. Ay, teka muna, Alan. Kasi, napansin ko itong mga anak mo, wala naman masyadong ginagawa dito, di ba? Siguro mas maganda kung tutulungan na lang nila ako sa gawain sa bahay para kahit papaano meron silang pangpangkain nila, di ba?
Sige, sa kanila kung gusto nila. Pwede naman po. Ha? Oo. Sige, di. Sige. O yan. Papasok na ako, ha? O yan. May mga trabaho na rin kayo. Pare-pareho na tayo may trabaho, ha? Sige. Uy, ayusin mo naman yung paglalaba mo. Tanggalin mo maigi yung mancha, oh. Kukuskusan ka naman po. Ang laki na nito, hindi mo maglaba. Hoy, pigilan mo muna yan. Kuha na mo ako ng tubig. Walang tumutulo dun sa gripo. Bilis! Ayusin mo nga pag-escoba dyan. Kayo naman ang gumagamit dyan, di ba? Kaya nga laging mapanghiyan eh. Pagkatapos ng bilisan mo dun sa labas dahil lumalakas na yung ulan, kuhanin mo yung mga sinampay. Oo nga pala, Alan. Nakausap ko yung classmate ko dati, si Melinda. Tutulungan daw niya ako mag-abroad. Mag-abroad ka? Bakit ka mag-abroad? Bakit? O, di para iahon tayo sa kahirapan. At para hindi na rin inaalila ng kapatid mo itong mga bata. Eh, di ba, mahal ang bayad sa mga yun. Eh, pwede naman natin utangan yung placement eh. Tapos tsaka na lang babayaran pag nandun ako. Paano naman kami? Paano yung mga bata? Alam mo, kaya walang nangyayari sa buhay na to eh. Napakahina ng loob mo. Duwag ka. Kung ikaw, kontento ko na sa pesting buhay na ganito, pues ako hindi. Basta, mag-a-apply ako. Alan, pahingi naman pera oh. Eh, di ba binigay ko na sa'yo yung kinita ko kahapon? Eh, kulang yun. Baka kasi may kailangan akong bayaran niya. Tsaka alam ko naman may tinatabi ka pa dyan. Sige na. O sige. Alis na ako ha. Ano yan, ha? Nagsasampay na lang kayo, makakabasag pa kayo ng paso? Ha? Naku, ikaw, dito, dito. Ikaw, ha? Ha? Magsasampay lang kayo, ha? Ikaw din, ha? Siyang tama na yan! Hindi na po sinasadya ni Junior! Siyang tama na! Tama na po! Ha? Pati ikaw, ha? Mas marunong mo kayo sa akin, bahay ko kaya to! Ha? Ano kayo, ha? Kasi, tama ate. Ano na? Anong tao na pinagsasabi mo dyan, ha? Kakapihan mo itong mga anak mo? Kaya nagkakaganyan yung mga anak mo eh! Nahahawa sa nanay! Pareho ng nanay! Ate. Eh! Tay, totoo po ba yung sinabi ni nanay na duwag kayo? Uy, Alma, namang tanong yan. Totoo yun. Duwag ako. Talagang takot ako makipag-away. Takot ako makipag-away kasi takot ako makulong. Dahil kapag makulong ako, eh sino mag-aalaga sa inyo? Ay. Oh, ito na pala nanay niyo. Magmano kayo? Hindi na. Pagod ako. Eh, Alice, maganda mo nga na makakain ng nanay mo. Sige na. Hindi na rin. Busog ako. Kamusta naman lakad mo? Okay naman. Eh, nasa iyo na ba yung mga papeles na sinabi mong makukuha mo ngayong araw na to? Eh, hindi pa nare-release eh. Balik-balik ka na doon, ah. Laki-laki na rin nagagastos mo doon. May mga resibo ba yan? Baka naman naloloko ka. Eh, bakit ba sa pagtatanong mo parang gusto mo magduda sa akin? Ha? Ako na nga itong gumagawa ng paraan para umasenso buhay natin. Ako pa inuusisa mo? Tatanong lang naman, mahal. Hindi ko gusto yung tono mo. Busy
Aalis lang ako. Alan! Pwede ba tayo mag-usap? Ano po, ate? Gusto ko lang sanang humingi ng paumanhin doon sa nagawa ko sa mga bata, yung pagpalo ko sa kanila. Susubukan kong huwag na yun maulit. Tama ka naman eh. Nadadamay lang sila sa galit ko kay Marisa. Pero alam mo, Alan, bantayan mo yung si Marisa. Wala akong tiwala sa kanya. Sige po, ate. Pasensya na. Sige na. Okay ka lang ba? Ha? Okay ka lang? Nasaktan ka ba? Ha? Tamaan ba kita? Ipili ka ba? Kamusta ka? Huwag ka umiyak. Hoy, hoy! Anong ginagawa mo sa anak ko? Bigla ho siya kasi tumawid eh. Wala naman yata. Nasaktan ka ba, na? Baka napilayan to. Sabi mo sa akin, ano masakit? Wala namang pilay oh. Sabi niya wala naman siyang pilay, boss eh. Ano walang pilay? Bata ako, malalaban ko rito kung may pilay o wala. Pasensya na boss, kasi biglang tumawid eh. Magbigay ka ng 1,000. Papa-x-ray tong bata. Wala po akong 1,000 eh. Wala kang 1,000. Wala talaga akong pera, boss eh. Ah, ganon. Kaya mo magbigay? Wala talaga akong mabibigay eh. Ganon? Tayo na nangyari. Wala lang. Problema lang. Anong naging problema? Ang naging problema, hindi naman lumaban yung tatay nyo. Masanay na kayo dahil... Hindi po duwag ang tatay ko. Nay, ayaw lang lumaban ni tatay dahil ayaw niyang makulong. Walang mag-aalaga sa amin. Anong wala? Anong tawag yung sa ginagawa ko? Di ba ako nag-aalaga sa inyo? Hindi po. Lagi nga po kayong wala dito eh. Ah, ganon. Ganon? Bueno, magsama-sama kayo mag-aama. Di pala nag-aalaga, ah. Ayaw mang magduda sa asawa. Sinundan ni Alan si Marisa. Pero nabigla siya sa kanyang nakita. Wish ko lang. Alan! Alan, ano ba? Hoy! Tama na yan! Alan! Hoy, tigilan niyo na to! Ay! Ano ba? Alan, tama na! Alan! Tama na! Alan, Marisa, ayusin nyo na to ngayon. Eh, ano pa ba masasabi ko? Nahuli niya na ako. Eh, pero kapitan, hindi niyo naman ako masisisi eh. Ilang taon ako nagtiis sa lalaking yan. Ilang pagkakataon ang binigay ko sa kanya para ayusin yung buhay naming pamilya. Pero habang tumatagal, lalo kami naghihirap. Kaya ayoko na. Ayoko na talaga, Alan eh. Maghiwalay na tayo. Maghiwalay? Magpapalit mo kami dito? Alan, gusto mo ba siyang idemanda? Hindi na. Salamat na lang. Matagal na rin namang di sa parte ng buhay namin. Alis na kami. Halika na. Desidido na si Marisa na makipaghiwalay kay Alan. Masakit man sa mag-aama ang ginawa niya. Kailangan ni Alan magpakatatag para sa mga mahal na anak na naiwan sa kanya.
Salamat, salamat! Ha? Congrats! Congrats! Hey, ate! Congrats! Ay, meron ako hinanda. Kahit konti, magsa-celebrate tayo para sa pamangkin ko. Ay, salamat, ate. Halika na, kain na tayo. Bilis, bilis. Pasok, pasok. Alam mo ba? Congrats! Nakapagpa-graduate ka rin kahit padyak lang ang puhunan mo. Natutuwa ako para sa'yo. Salamat talaga, ate. Hindi gumagamit ng biyahe. Sabi pa ng padyak. Sana kayanin ng mga binti ko. Ano ka ba? Kaya mo yan. Tsaka alam mo, matapang ka. Matapang ka para sa pamilya mo. Kaya huwag kang susuko, ha? Ha? Hindi mo na po yung mga bata. Ay, halika na, baka pumayat ako. Halika na. Halika na, baka pumayat ako. 6 na taon na ang nakalipas mula nang iwanan si Alan ng misis niya. Pero sa halip na malugmok, mas pinili ni Alan na pagbutihin ang pagpapadyak niya para maitaguyod ng wasto ang mga anak niya. Sabi ko lang sa mga anak ko, sama-sama tayo rito. Na kayong pag-aralin. Pero aminado ang haligi ng tahanan na hindi madali ang makalimot at magpatawad. Hindi ko kaya patawarin yun. Mahirap yun. Niloko niya ako eh. Ako ginagawa ko sana para mapag-aral yung mga bata. Pero siya iba. Hindi ko nakita sa kanya gabayan yung mga bata para hanggang lumaki. Ako ang naggabay sa mga anak ko. Hanggat may lakas pa siya, araw-araw pinapasada ni Alan ang pedicab. May boundary siyang binabayaran sa may-ari nito. Ang natitirang kita ay pinagkakasya niya para sa pamilya. Palati lang yung kilo, yung bigas. Lating kilo lang, pagkakasaya namin yun. Tapos yung ulam, bili-bili na lang kaming luto. Yung binibili ko nga lang dyan, tag 10 piso eh. Dito sa pinagtagpi-tagping tahanang ito, nakatira ang mag-aama. Talagang pag-aaralin niya po kami, pagkain niya po, ibibigay niya pa sa amin. Sobrang bait niya po sa amin. Dahil may asawa na ang nakatatandang kapatid, ramdam ni Alma ang responsibilidad niya bilang anak. Talagang lahat po ginawa niya. Kasi ako lang po talaga yung nakatapos sa amin. Kaya pinilit ko rin po yung sarili ko na makatapos kahit wala po si mama. Sa aming pagbabalik. Hi, Tatay! Welcome sa Wish Ko Lang! Wish Ko Lang! Habang nagpapadyak, isang pasahero ang pumara kay Alan. Bida. Naiwan ko po ate yung wallet ko. Tama na lang po. Oh, sige. Meron lang po ako sa kasama. Tatabi ko lang. Niyaya na lang ng kanyang sakay na sumunod si tatay sa loob ng court para ibigay ang bayad. Pero lingid sa kaalaman ni tatay, ang lalaking ito ay aming kakutsaba. Isang masiglang tugtugin ang bumati kay tatay. Ako na may excited na makilala at sorpresahin ang ating bida. Hi, tatay! Welcome sa Wish Ko Lang! Anong pakiramdam niyo? Kayo nasa Wish Ko Lang. Masaya po. Masaya talaga to. Hindi bilang along biro. Parang totoo to. Masaya. Pre, hindi ko pala magaganito po ang buhay ko. So ano yung pinaka-wish niyo? Ang wish ko talaga makakaroon sarili ko mag-pedicab ng sarili ko talaga. Hindi na ako nag-boundary. Tapos yung mga anak ko makatapos.
Sa puntong ito, pinatawag namin ang mga anak ni Alan. Nasaan mo sila ngayon? Nasa bahay po yun. Nasa bahay? Sige sila? Sige. Ito nga yung paborito ko. Ito ba talaga ang buenas sa buhay, ha? Tay, meron ay papakita sa inyo. Tignan niyo ho ito. Pinaalam namin kay Alan ang ginawang pagsulat ng anak na si Alice para sa kanya. Ako po si Alice Buen, taga-Bagong Silangan, Quezon City. Gusto ko po hingi ng tulong ang aking tatay na si Alan Buen. Si Alan Buen ay isang single dad mula ng 2010 dahil nag-asawa ng iba ang aming nanay. Mula noon ay mag-isa niya kaming itinaguyod. Bilang isang nanay, naintindihan mo ba yung ginawa ng mami mo? O mas hindi mo naintindihan? Kasi hindi ko po naiintindihan kasi kagaya po namin ng asawa ko, madalas din po kami nag-aaway, pero nagkakabati din po kami. Kaya sa ginagawa po ng tatay ko para sa kanya, hindi ko alam kung ba't ginagawa. Sa hirap ng ginagawa ng tatay ko, kung bakit ganun, hindi ko maintindihan bakit niya pinabayaan yung tatay ko nang walang alam. Bakit anong pinaka-importanting bagay na nagawa ni Papa para sa'yo? Pinag-aaral niyo po kami kahit hirap na po siya. O tay, hudyat na to para magdiwang dahil tignan nyo ang una naming regalo. May sariling pedicab na kayo. Wow! Tay, di ba sabi niyo wish ko ito? Sa inyo na ho yan. Ganda! Gusto niyo i-try? Gusto i-try? Kakaroon ng sarili. Hindi na mag-founder eh. Ito, nagkaroon na akong isa galing sa gusto lang. Number 1 po kayo sa ako. Thank you. Ang saya ko nito. Batid din namin na inaalala nyo ang naiwang bayarin ni Alma sa eskwelahan. Kaya sana makatulong po ito sa inyo. Nako! Thank you. Salamat tayo nito. Thank you po, Ma. Bukod pa rito, lahat ng construction materials na ito ay inyo na rin para mapagtibay nyo po ang inyong tirahan. Laking tulong nito. Tila na bunutan ng tinik sa leeg sina Alma nang aking inabot ang college scholarship na handog ng isang kaibigan. Mag-isang itinataguyod ni Alan ang kanyang mga anak. Isang tunay na haligi ng tahanan na may tibay at may tapang na handang isakripisyo ang lahat para sa kanila. Hanggang sa susunod na Sabado mga kapuso, lalo na po yung ating mga kapuso abroad na nanonood via GMA Pinoy TV, ako pumili si Vicky Morales. At ito ang wish ko lang.